gaano kadelikado pagka nakikita na natin na mismong sa Senate floor, may mga ganitong klase ng video na tayo na napapanood, hindi na mismo on social media, galing na mismo sa mga honorables natin. Napapaniwala po yung publiko na ganito dapat yung mga talumpati na para sindakin yung mas malawak na mamamayan, kailangan mo ng ganitong klaseng video. Tapos, it raises false expectations din sa practice ng journalism kasi minsan ang tatanungin ng mga hindi masyadong maalam sa media literacy at saka sa media education, bakit yung mga periodista hindi ganito mag-ulat? Bakit yung mga periodista parang masyadong malumanay at hindi kasing bombastic at kasing alarmist yung tono ng mga video na ito. So yun yung delikado Kaya dapat linawin po natin sa publiko, hindi po ganito yung responsableng pagpapahayag ng saloobin. Kung halimbawa lang may ebidensya na may nagsusulong ng charter change o para pahabain yung termino ng mga opisyal natin sa gobyerno, dapat po malinaw yung facts at malinaw yung mga ebidensya. Halimbawa, may naka-file na bang bill para magkaroon ng charter change? Ano na yung status nito? So mas ganun yung facts na kailangan. Hindi yung sasabihin mo may nag-meeting sa isang hotel tapos pinag-usapan ito. Kumbaga, hindi mag-fly at hindi mag-float yung ganong klaseng ideya at madaling madedebunk yung mga ganong klaseng reasoning. At hindi ito sapat na ebidensya para mag-jump ka sa conclusion na merong niluluto yung ilang mga politiko po natin. Professor, dun sa haba ng video na yon, para sa'yo ano yung pinaka-alarming? Saan ka nakakita ng, parang iba na talaga to Dahil sa nagtuturo ako ng periodismo, nung nabanggit yung mainstream media tapos pinakita yung mukha ng isang anchor na pwede kayang pangalanan, Total Channel 5 din naman yung True FM, si Ces Drilon. Pangalanan, kasi mahalaga siya sa diskusyon Parang pinakita na irresponsable yung konteksto ng pagtawa ni Ces Drilon nung panahong yon. Ulitin ko lang, I think dito rin sa show na ito, sinabi ko, walang mali dun sa ginawa ni Ces Drilon habang ini-interview niya si Attorney Jamie Bondoc na abogado ni Senator Bato de la Rosa. Kasi yung sinasabi ni Jamie Bondoc noon, napanood ko naman yung buong video, talagang mali yung kanyang interpretasyon sa batas, particular dun sa usapin ng pagsiserve ng arrest warrant. So wala namang kumakampi sa kanya na tama yon. In fact, kahit yung iba pang mga abogado na mas identified kina Duterte, sinasabi na mali siya. Kaya yung naging actuation ni Ces Drilon, normal po yon sa isang periodista na talagang magiging hindi kapani-paniwala yung kanyang mga facial reaction. So yun yung nakakaalarma sa akin kasi parang merong impression na mali at irresponsable yung ginawa ng media sa katauhan ni Ces Drilon kasi parang siya yung ginawang mukha ng mainstream media. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.